Walang problema hindi masusunod at sama-sama natin. At upang magbigay ng kanyang lingguang mensahe, pinakikilala ko sa inyo ang arkitektisya ng ating mga lungsod sa pagkakasako, problem solver ng bayan, ang arkitekto ng Lake Manila Bay Cadet, ang nag-assisting inspirasyon ng lahat, ang mahal natin at mahal natin lahat, ang mga nag-lungsod ng Manila, Pag-aagala, Joven, Paborelo. Maraming salamat sa ating minamahal na City Administrator at siyempre ang magaling nating Vice Mayor Chi Atienza at lahat ng mga konsehal na nandito ngayon, Department Head at mga kapwa namin na lingkod bayan sa National Government at mga kapwa empleyado ng pamahalang lungsod at iba pang mga bisita, magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. It's a gloomy day. Salamat sa Diyos, nakaraos tayo last week. Apakahirap po last week. Talagang kami nila Andres, Randy Sadak, Kenneth Amorao, Arnel Angeles, MTPB, Dennis Piang, hindi kami magkanda-ugaga na kung paano maging ligtas para sa lahat ang kalsada ng lungsod sa kasagsagan ng bagyo. Salamat sa Diyos, nakaraos tayo. Ngunit bukas magsipaghanda kayo, baka meron na naman paparating. But rest assured that in our own little way, as your city government, despite of all the challenges, financially and facility na mga hindi tumatakbo, ay patuloy natin gagawin hanggat kaya na laging ligtas ang ating kalsada at kung sakali man ito'y maging challenging, magawan at marisolba agad ng inyong pamahalang lungsod. Another week, I think on optimistic side, meron naman hopefully, may awa ang Diyos, na magandang mga balita na papasok sa atin. Ang patuloy natin pag-ahon sa pagkakalubog, hindi lang po sa baha, sa lahat ng aspeto na kailangan tinutugunan ng pamahalaan. But let me begin with for our employees, particular sa inyo. Last week, we had a meeting with the chairman and president of GSIS. As you all know, and in fact, alam to ng mga ibang ahensya ng gobyerno sa pamahalang lungsod. Particularly sa City Treasury, sa accounting, no? Ang Maynila ay may obligasyon bayarin sa GSIS na naman worth 325 million.
Ang malungkot dito, hindi ko po ito pera, hindi po ito pera ng taxpayer. Ito ay pinagtrabahuhan na, pinaghirapan na, at pera ng mga empleyado ng gobyerno ng Maynila. Madalit salita, ang trabaho lang namin bilang punong lungsod, bilang employer nyo, is bawasan sa payslip nyo ang contribution nyo sa GSIS, pagkuha ng kanan, ibibigay sa kaliwa, dadali sa GSIS. Ganun lang po kasimple. Nangyari na yan dati. In fact, from almost 300 million, nakadiskwento ako, napagbigyan ako ng GSIS sa mga penalties and surcharges kasi naawa ko noong araw ng mga panahon na yun, ng first term ko, na baka yung mga retiradong empleyado hindi naman makakuha ng pensyon kasi sa records ng GSIS hindi sila kumpleto. Pero sa payslip nila, kumpleto ang bawas. Na-resolve na yan. I thought, pagtutuunan ng pansin niya ng nakaraan, ngunit umulit yung problema. Pagka ganun pa man, mga empleyado, mga kasama ko naglilingkod sa bayan, pumanatag kayo. I think I had a very productive meeting kay President and General Manager or Chairman Vic Veloso ng GSIS and the entire team ng GSIS. So, kung dati, actually sila may sabi nito hindi naman ako, during the meeting. Sabi nila, nung panahon natin, updated, in fact, nakabigay pa sila, naalala nila yung naka-display doon sa wall ko. Certificate of completion or payment, complete payment. But anyway, we're gonna face these challenges. Hindi ko hayaan na mapariwara yung inyong mga hinulog or kontribusyon. Pipilitin ko po na ma-resolve ulit yan.